Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Sa gitna ng paggunita ng Semana Santa, nagluluksa ang pamilya ng isang mag-ina sa lalawigan ng Pampanga. Pinatay sa saksak ang nanay na buntis pa man din at ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Ang suspect, ang 13 anyos nilang kaanak. At yan po ang tinutukan ni Emil Sumangil. Tad-tad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan at wala ng buhay ng matagpuan sa kanilang silid-tulugan ang isang ginang na 25 anyos na 3 buwang buntis at ang 4 na taong gulang niyang anak. Sa taya ng mga investigador, nangyari ang krimen kahapon ng umaga sa Bukiring Barangay ng San Roque, Dau First, Lubao, Pampanga. Yung pong anak niya, nakadapa na lang. Siya po, nakaside po siya. Ang padre de pamilya ang nakadiskubre ng krimen. Galing daw siya sa bayan at nagtinda ng sampagita. Pag uwi niya ng tanghali kahapon, wala na pong buhay. Umambad po sa akin, nakita mo. Patay na po. ang suspect sa krimen, ang 13 anyos na pinsang buo ng biktima na nakatira lang sa tabi mismo ng kanilang bahay. Palaisipan na mga kapuso noong una kung sino po ang nasa likod ng krimen hanggang sa matagpuan yung ilang marka ng dugo dito po sa katabing bahay kung saan nakatira yung mga biktima. Bukod po dyan, meron ding nakitang fingerprints dito ng dugo sa mismong pintuan. Dito ho nagkaroon ng ideya ang kaanak ng mga biktima na tanungin kung may kinalaman ba yung pinsan mismo ng biktima. Nasa pangangalaga na ng Social Welfare Office ang menor de edad na suspect. Ayon sa Lubao Police, napagsabihan daw ng biktima ang suspect dahil sa pagkagumon umano nito sa computer games. Pagkagising is parang mayroon daw siyang narinig na may bulong na gano'n. So, after nun is doon na nangyari. Masakit. Mabuntis pa yung anak ko. Tapos yung apo ko, dinamay pa niya. Kahit magkadugo, desidido ang ina at lola ng mga biktima na papanagutin ang suspect. Sana po, Presidente, tuparin niyo na po yun. Yung death penalty na po yun. Para hindi na po maulit to. Nasakit, sorry. Hindi ko alam ang gagawin ko. Mabait po yung anak ko. Wala po siyang kaaway. Hindi ko na makikita yung mga anak ko. Tsaka po. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Umaga pa lang, tinamaan na po ng brownout ang ilang lugar sa Metro Manila. Kinahaponan, muling nag-red alert ang Luzon Grid dahil sa problema sa supply. Pagsiguro naman ng Meralco, hindi nila inaasahang magkakaroon ng mga brownout ngayong Semana Santa. Tinutukan po yan ni Ivan Mayrina. Alas 9 pa lang ng umaga kanina, itinaas na ang yellow alert sa buong Luzon Grid. At pagsapit ng alauna hanggang alas 4 kung kailan pinakamataas ang demand, itinaas ang red alert. Manipis pa rin kasi ang supply ng kuryente sa Luzon Grid. 10,619 ang peak demand, 10,569 ang available capacity o reserbang 50 megawatts lang. Pero hindi naman kinailangan magpatupad ng rotational brownout. Pasado alas 3 kanina, binawi na ang red alert. Bagamat manipis yung reserba, meron ng reserba. Hindi kamukha nung Biyernes na talagang nagkaroon tayo ng kakulangan sa sistema. No? At dahil karaniwang bumababa ng hanggang 30% ang demand sa kuryente tuwing Semana Santa, siniguro ng Meralco na wala silang nakikitang malawakang brownout ngayong linggong ito. Kung meron man, ito raw ay para bigyan daan lang ang maintenance ng kanilang mga pasilidad. Humarap din kanina sa DOE ang mga kinatawa ng mga plantang sabay-sabay at bigla ang bumigay nitong April 9. Iba-iba man ang ibinigay na kadahilanan ng pagpalya ng mga planta. Sabay-sabay nilang iginiit na walang sabuatang nangyari. Kapag nagkakaroon kasi ng kakulangan sa supply, tumataas ang presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market, OSM. Only when the plant is running do generators actually make revenues, right? Because that's the only time we can sell our power to our consumers. No? It's really not in our best interest to have any of our units down because we lose revenues, we lose income.
Sa loob ng linggong ito, ilang malalaking planta ang inaasahang magbabalik operasyon. Kabilang ang Sual plant na pinakamalaki sa mga plantang pumalya na may 647 megawatts. Pero dahil sa halos araw-araw na yellow at red alert sa nakalipas sa linggo, asahan na raw ang mas mataas sa generation charge sa susunod ninyong electric bill. We are also working doubly hard to deliver that power requirements sa inyo. At pangalawa, meron tayong mga nilalagay na consumer protection measures. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Limang bus driver at isang konduktor ang nagpositibo sa droga nang isa lang sila sa sorpresang drug tests sa ilang bus terminal sa Metro Manila. Mula sa Araneta Bus Terminal sa Quezon City, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. At ang bahagi ng pinaigting na pag-iingat ngayong Semana Santa ang pagsasagawa ng surprise mandatory drug testing sa ilang bus terminal sa bansa. Maagang sorpresang drug test ang sumalubong sa mga bus driver at konduktor dito sa Araneta Center Bus Terminal. Ito po ang bahagi ng ating tinatawag na holistic approach to preventing the use of illegal drugs and the transport of illegal drugs as well using our public bus terminals. Sa 53 sumailalim sa drug test dito, walang nagpositibo sa droga. Pero sa ibang terminal ng bus sa Quezon City, may nagpositibong 3 driver at isang konduktor. May 2 bus driver naman na nagpositibo sa bus terminal sa Pasay. May random drug test din sa bus terminal sa Caloocan. Ayon sa isang bus driver, 2 beses na raw siyang na-drug test ngayong araw lang. Una sa San Fernando, Pampanga at pangalawa sa Caloocan. Hindi naman, sanay na rin. Kasi wala naman dapat katakutan. Oras na magpositibo sa drug test, kukumpiskahin muna ang lisensya ng driver at tatanungin kung payag silang magpa-counsel at kalaunay magpa-rehab. May mga naka-standby naman daw na papalit sa kanilang biyahe. Para naman sa kaligtasan ng mga pasahero natin. Mamaya anong mangyari kung may nakatulog na driver o sobrang kung hindi ko maintindihan ang pagbiyahe namin noon. Pero mas maganda ngayon kung meron drug testing. Tuloy-tuloy ang mga biyahe pero karamihan ay fully booked na, lalo na yung pabikol. Mga 11, nandyan lang ako sa may tapat ng ilaw. Ngayon parang 2 di pa lang, 2 hours na yung inaantay namin. Ayon sa LTFRB, mahigit 1,000 bus ang binigyan nila ng special permit para makabiyahe sa labas ng kanilang ruta. Isyuhan to ng mga special permit. So itong mga bus company, mag-o-open na sila ng kanilang mga booking to accommodate itong mga nagcha-chance passengers. Pumarito sila ng maaga. Ilang hours? Well, the earliest, the better. Kasi wala po tayong dumarating na extra buses ngayon. Kung meron po, konti lang po. Meron tayong extra buses ngayon, maaga din po kami nagbo-book, kaya hindi po di natin sila lahat na-accommodate. Ato mula raw biyahe ng bus sa Biyernes Santo maliban sa iilan lamang ng mga bus company. Samantala, sa ngayon naman ay karamihan nga, gaya ng binanggit natin, ay fully booked na mula ngayong araw hanggang April 18. Pero pwede pa rin naman daw pumunta dito sa bus terminal at magbakasakali dahil may ilan rin naman na hindi daw sumisipot sa kanilang mga biyahe. Atom? Maraming salamat, Mariz Umali. Kaugnay po yan sa Huwebes Santo, inaasahan ang pinakamalaking buhos ng mga pasahero sa Batangas Port. At para maiwasan yan, ang mga pasahero ay maagang bumiyahe. Ito, tinutukan niya ni Yvonne Aquino. Live po ito. Yvonne. Mike, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasaherong magbabakasyon sa Semana Santa dito sa Batangas Port. Masusi namang iniinspeksyon ng Philippine Coast Guard sa mga paalis na Ro-Ro at fast craft vessels para matiyak na walang overloading at sapat ang mga safety gears. Simula umaga wala ng patid ang pagpasok ng mga pasahero sa Batangas Port. Sila ang mga bakasyonistang sasakay ng Ro-Ro patungong Calapan, Caticlan, Puerto Galera, Romblon, Culasi, Kahidyokan at Abra de Ilog. Fastcraft naman ang sinasakyan ng mga ibang patungong Calapan at Puerto Galera. Ang ilan sa aming nakausap, bumiyahe na raw ngayon dahil wala na silang pasok sa trabaho. Para yung baka bukas madaming mga pasahero, kaya iwas din. Tambay lang sa bahay. Oo, tapos mamamasyal ba? Sa tala ng Asian Terminals Incorporated na namamahala sa Pantalan, umabot sa 22,000 ang bilang na kanilang mga pasahero kahapon.
May mabibili pa namang ticket pero maigi na raw na mag-book online para hindi na pumila. Kapag po ang mga barko po natin ay napuno na po, kahit po hindi pa yung nakadakdang oras ng kanilang pag-alis, pwede na po silang umalis para sa susunod na biyahe nila mas mapaaga at mas maraming pasahero yung mabibigyan nila ng pagkakataon na makasakay at makauwi sa kanilang pamilya. Mahigpit pa rin ang seguridad sa loob ng pantalan. Sa entrance pa lang, kinukumpiska na ang mga patalim, lighter at iba pang flammable objects. May mga assistance desk din ng mga ahensya ng gobyerno para gabayan ang mga pasahero. Yung mga pasahero po natin, I would advise, huwag naman magdala na sobrang daming kargada. Pati yung aparador yata at saka bisikleta dadalhin pa. Yung mga bawal na dinadala, pinagbabawal na dalhin sa barko, katulad ng mga bladed weapons or deadly weapons, huwag na nyo pong dalhin. Inaasahan naman ng PPA na sa Huwebes Santo ang peak ng mga pasahero dito sa Batangas Port. Sa North Port Manila naman, fully booked na ang mga barko pero may mga chance passenger pa. Masusing iniinspeksyon ng mga bagahe para matiyak na walang makakapuslit na ipinagbabawal na gamit. May mga help desk din para sa mga pasahero. Mike, as of 3 p.m. ay umabot na sa mahigit 10,000 ang mga outbound passengers dito sa Batangas Port. Mike? Maraming salamat, Bon Aquino. Lunes Santo pa lang pero tila penitensya na ang dinanas sa mga pasahero ng MRT na nahirapang sumakay kaninang umaga. Ang ipinalit kasing mga bus para sa maintenance ng MRT, dumalang ang dating. Naipit yata sa traffic. Yan ang tinutukan ni Salima Refran. Maagang inihanda ng Department of Transportation ang nasa 170 augmentation buses para sa pagsasara ng MRT-3 ngayong linggo dahil sa taunang general maintenance. Pero pagdating ng alas 9 ng umaga, ganito na kahaba ang pila. Abot na sa kanto ng West Avenue at EDSA. Dumalang na kasi ang dating ng mga bus. Hindi ko alam walang biyahe ngayon. Sana hindi timely na ngayon kasi Monday it's very rush. Napakalaki ang bala kasi sa labang pa ako napasok eh. Ay 2 oras na ako dito, baka malate na ako sa trabaho. Wala naman kaming choice. Pag LRT naman ang layo, dito kasi mabilis lang. Kaya lang wala namang bus. Matagal po yan, taas ng pila. Hindi, kung nagmamadali po tayo, hindi to agad-agad makarating. Mahaba rin ang priority lane na para sa mga senior citizen, PWD, buntis at may mga bitbit na bata. Daily, ang ridership ng MRT3, 300,000. So talagang hirap ang bus sector na punuan niyang ganyang demand. Ang nakikita namin problema dito yung quick turnaround. Nata-traffic sila dito sa North Station, northbound, traffic sila. Kaya hirap makabalik yung mga bus. Ito naman ang sitwasyon sa Taft Avenue Station ng MRT kaninang tanghali. Maraming mga bus, wala ring pila at tuloy-tuloy ang pagsakay ng mga pasahero. Kanina, nagsimula na ang maintenance ng MRT-3. Ilan sa mga sinimulan ng isaayos ay ang mga linya ng kable para sa mga tren at mismo mga riles. After this, we'll have a more train availability. Mas mabilis ang headway natin, ibig sabihin yung pag-iintay. And at the same time, yung ating mga facilities mas na-maintain ng maayos. Tayo po ay nanghihingi ng pag-unawa at pag-intindi mula po sa ating mga commuters. Ginagawa po natin ito sa pinakamabilis sa panahon at sa pinaka-least inconvenience sa panahon. Paalala po sa mga pasahero, walang biyahe ang MRT-3 hanggang Easter Sunday. Ang augmentation buses babiyahe mula Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo. Walang biyahe sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. At magbabalik lamang sa Sabado de Gloria hanggang Linggo ng Pagkabuhay mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ang mga sakayan at babaan ng mga augmentation bus ay sa mga MRT station at kapareho ng pasahe sa binabayaran nyo sa MRT. Sa Lunes ng umaga, magbabalik operasyon na ang MRT-3. Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Bukod po sa ganda ng arkitektura at disenyo, may ilang puntahan po ng mga dayuhan at mga turista na matatagpuan sa kilalang-kilalang St. Peter's Basilica sa lungsod ng Vatican. Sisilipin po natin yan ngayong gabi sa live na pagtutok na ito mula sa Vatican ni Susan Enriquez. Susan. Ciao, buongiorno.
Libo-libo po ang dumalo dito sa misang pinangunahan ni Pope Francis sa Palm Day celebration dito po sa St. Peter's Square. At tayo po ay isa sa mga pinalad na makadalo sa misang ito at tulad ng inaasahan, may mga nakasalamuha ho tayo mga Pilipino na nakabase na ho rito sa iba't ibang bahagi ng Italia at mayroon din naman tayo mga nakasalamuhang galing pa sa Pilipinas na piniling dito magdiwang ng kanilang Palm Day Mass at ilahad ang kanilang mga personal na panalangin at sabi nga ho nakita nila ang Santo Papa, ito isang pagpapala sa kanila lalo na ngayong Semana Santa. Narito po ang aking report. Maaga kami nagpunta sa St. Peter's Square para sa Palm Sunday Mass. Tiyak na dadagsain ito ng mga deboto. Ang linggo ng palaspas dito sa Vatican, sinisimulan sa isang mahabang prosesyon. May dala rin silang mga sanga ng olive, mayroon din silang version ng palaspas. Ito yung iwawagay mo yung mamaya sa pagbibigay ng palaspas ng Santo Papa para sa pagtatapos itong Palm Sunday Mass gagawin dito sa St. Peter's Square. Di nagtagal, nagsimula na ang misa sa pangunguna ni Pope Francis. Le grida festose e l'accanimento feroce. Questo duplice mistero accompagna ogni anno l'ingresso nella Settimana Santa nei due momenti caratteristici di questa celebrazione. Kumusta yung pakiramdam doon sa pag-attend sa Palm Sunday Mass? Parang nagkakaintindihan lang ng tao. Yung mga ibang words na Kahit hindi para-pareho languages. masayang-masaya tayo tsaka blessing talaga. Habang narito ako sa Vatican, binisita ko rin ang St. Peter's Basilica. Dito isinasagawa ang maraming mahalagang okasyon ng simbahan, tulad ng kanonisasyon ng mga santo. Omnipotentis, Patris, maging ang pagluluklok sa Santo Papa. et Spiritus Sancti. Sa loob ng St. Peter's Basilica, mamamangha ka sa napakagandang disenyo. Detalyado ang mga ukit sa dingding at ang mga work of art, makapigil hininga. Nakita natin dyan yung isa sa mga gawa ni Michelangelo, yung La Pieta. Made of, marmol. Napaka-popular nitong imahe na ito ay sinasabi na mayroon isang pumunta rito at pinutol niya yung ilang parte ng katawan. Pinukpok niya yung ilang parte ng katawan nitong si Mama Mary. At para ma-preserve yan, nakalagay ito ngayon sa bulletproof casing. Nakita din natin yung libingan ni Pope John Paul II. Matapos maging santo, itong si Pope John Paul II, yung kanyang labi doon sa pinaglibingan ay dinala ho dito sa loob ng Basilica, kaya meron ho siyang tomb. Sa labas ng Basilica, sa St. Peter's Square, may iniwan ding baka sa St. Pope John Paul II. Diyan ho sa yung marmol na yan, may petsa, diyan yung bumagsak si Pope John Paul II nung siya ay barilin. Mike, mag-aalauna ng hapon ngayon dito sa Vatican, particular dito sa ating kinalalagyan dito sa St. Peter's Square. Tirik na tirik yung araw, pero kung mapapansin mo yung mga tao, yung napakaraming tao nandito ngayon, mga karamihan naka-jacket dahil malamig yung simoy ng hangin. At sabi nga ng mga nakausap natin dito, lalong-lalo na yung mga Pilipino, mas makapal daw ang tao dito sa Vatican City, dito sa Roma, kapag sumasapit ang panahon ng Semana Santa, lalo na ngayon ay Lunes Santo na, kaya napakarami mga turista ang nandito ngayon sa St. Peter's Square. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez. Ciao! Sa kabila ng pagbabantay ng COMELEC laban sa mga illegal na campaign material, meron pa rin daw mga pasaway. Kaya naghanda na po ng reklamo ang mga lokal na tanggapan ng COMELEC laban sa kanila. At nakatutok si Tina Pangliban-Perez. Hindi yan banderitas para sa piyesta. Mga campaign poster yang illegal na ikinabit sa mga kable. Bago pa man nagsimula ang panahon ng kampanya noong Pebrero para sa national candidates, paulit-ulit na nagbabala ang COMELEC na bawal magkabit ng mga campaign material na mali ang sukat at nasa labas ng common poster area. May mga nasita ng kandidato. May mga binaklas ng illegal campaign material pero patuloy pa rin lumulusot ang mga pasaway. Sabi ng COMELEC, ginagawa nila ang lahat pero marami pa silang ibang dapat gawin, hindi lang ang pagbabantay sa mga illegal campaign material. Paalala lang dun sa mga kandidato, no?
sabi naman natin noon pa na there will come a time na sa sobrang dami ng kandidato at sa sobrang talamak ng practice ng pagsasabit ng mga ganyan, talagang mahihirapan na at baka ma-overwhelm pa yung local COMELEC sa pagsasawat. May mga inihanda ng reklamo ang mga local office ng COMELEC laban sa mga may illegal campaign material. Pero hindi raw agad-agad ang parusa. It does take a while, no? Kasi syempre may due process na sinusunod at yan ay dadaan sa mga korte. Tamaan kaya ang mga pasaway na kandidato sa mensaheng ito sa kanila ng COMELEC? Panawagan natin sa mga kandidato, galangin natin yung batas. Huwag natin ipamukha sa lahat ng botante na hindi tayo marunong sumunod sa mga batas na dapat sanang tayo ang magpapatupad pag tayo ay naupo. Ang pangit naman yun na kayo yung nagpipresenta na magiging leader ng bayan, kayo pa yung hindi marunong sumunod sa patakaran. Kahit sino, pwede magsumbong sa COMELEC. Sa online, gamitin ang hashtag na sumbong sa COMELEC. Pwede rin mag-email. Sabi ng COMELEC, samahan ng sumbong ng mga litrato at video, petsa kung kailan kinuna ng mga ito at lugar kung saan nakita. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute na po mga kapuso. At ang maghahatid ng mga buwan namanong chika para sa gabing ito ng Lunes Santo ay ang Kapuso Ultimate Star. Yung lumalabas na si Rafi sa bagong rom-com series dito sa GMA na Love You Too. Walang iba kundi si Jeneline Mercado. Jen. Thank you, Sir Mike. Kung bakasyon mode na ang ilang stars ngayong Holy Week, si Sahaya Bianca Umali tuloy-tuloy pa rin ang pagtitaping ng kanyang epic serye. Sulit naman daw lahat ng kanilang sakripisyo lalo na't may bago raw mangyayari sa kanyang karakter. Makichika kay Lars Santiago. Hindi na nakapagplano ng bakasyon si Bianca Umali ngayong Holy Week dahil sa kabisihan niya sa Sahaya. Araw-araw daw kasi ang taping nila sa Batangas hanggang Miyerkules Santo. Napakalayo po ng location namin, but then we choose to stay there and we choose to work hard and nang tuloy-tuloy para lang po makapag-deliver kami ng kung ano yung makakapagpasaya sa mga tao. Aminado si Bianca na mahirap ang ginagawa nilang taping dahil madalas ay nakabilad sila sa mainit na araw. Pero kinikilig daw siya kapag nakakatanggap ng papuri sa show. Kapag nakakabasa po kami o nakakarinig ng kung gaano kamahal ng mga tao si Sahaya ngayon, sobrang nakakapawi po ng lahat ng pagod. And it actually pushes us more to do more than what we have been doing. Maging si Bianca, excited sa mga mangyayari sa Sahaya. Yan po ang abangan ninyo kung saan na po mapapadpad si Sahaya and kung ano na po ang madidiscover niya sa sarili niya. Malaki naman ang pasasalamat ni Bianca sa suportang natatanggap ng love team nila ni Miguel Tan Felix na bukod sa Sahaya ay katambal din niya sa pelikulang Family History na pinangungunahan ni Michael V. at Don Zulueta. Ramdam po namin yung pagmamahal at yung suporta po sa amin. Sa shooting, hindi naman mapigilan ni Bianca ang ma-starstruck kay Don. Tinitigan ko po talaga siya kasi sobrang ganda niya, parang sobrang ageless niya po. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. May batas ang naghahati sa Palawan sa 3 lalawigan pero wala pa munang pagbabago. Kailangan kasing pagbotohan ng mga Palawenyo kung pabor o tutol sila dito. Nakatutok si Joseph Moro. Hindi Palawan, Pala-2, Pala-3, kundi Palawan del Norte, Palawan del Sur at Palawan Oriental. Yan ang magiging mga bagong probinsya sa Palawan matapos pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na naghahati sa Palawan. Ang Palawan del Norte ay bubuuin ng 6 na munisipalidad kasama ang 2 tourist spots na Coron at El Nido. Ang magiging kapitolyo nito ay ang Taytay kung saan naroon ang kaisa-isang provincial hospital. Ang Palawan Oriental naman ay bubuuin ng 8 munisipalidad tulad ng Cuyo, San Vicente at Rojas na siyang magiging kapitolyo nito. Ang Palawan del Sur naman ang magiging mother province. Bubuuin ito ng 9 na munisipalidad kasama ang Brooks Point at Kalayaan na namamahala sa ilang isla tulad ng Pag-asa Islands. Ang kapitolyo ng Palawan del Sur ay ang Brooks Point. Hindi kasama sa 3 bagong probinsya ang Puerto Princesa na isa ng highly urbanized city.
May tigigisang legislative district ang bawat probinsya, gayon din ang Puerto Princesa, kaya magkakaroon ng 4 na kongresista mula sa Palawan. Magkakaroon ng 3 probinsya ng kanilang mga governor, vice governor, sangguniang panlalawigan at mga opisyal ng gobyerno. Pero ang lahat ng yan, kung mangyayari o hindi, ay nakasalalay sa mga taga-Palawan. Boboto sila kung pabor sila dito o hindi sa isang plebisito sa May 2020 pa. Ibig sabihin, walang magagalaw sa Palawan hanggang taong 2020. Maging ang mga congressman ng mga 1st, 2nd at 3rd legislative districts ng Palawan ay uupo hanggang May 2020. Ipinagtanggol naman ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo ang paghahati sa Palawan. Every creation would be fattening the bureaucracy. Pero every creation nga precisely is to respond to the needs, to the delivery of basic services. Yung problema ng tao dun sa mga lugar na yan. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Naghahanda na po ang lungsod ng Baguio sa dagsa ng mga turistang doon magse-Semana Santa. Pero may abiso po sa inyong mga nagbabalak umakyat sa City of Pines. Alamin po sa pagtutok doon live ni Katrina Son. Katrina. Vicky, ngayon ngang Lunes Santo ay nagsimula na ngang dumagsa ang mga turista na gugunitain ang Semana Santa dito sa lungsod ng Baguio. Mula pa sa Angono Rizal ang magkakaibigang ito na piniling dito sa Baguio mag-Semana Santa. Yearly po meron kaming iba-ibang lugar na binibisita. So ngayong taon, Baguio kami na mas okay naman sa amin kasi mainit sa Manila. Tuwing Semana Santa, dagsa ang mga turista sa tinaguriang Summer Capital ng Pilipinas. Base sa datos ng Baguio City Tourism Office, nasa 100,000 na turista ang dumayo sa lungsod noong Semana Santa ng nakaraang taon. Yung aming kasing statistical reference, yung data that we gathered, medyo conservative kasi we're only getting those from accommodation establishments that we have in our list. Naisip namin na magbagyo kasi unang-una yung init ng Manila. Inaasahan daw nila na mas aakyat pa raw ang bilang ng mga magpupunta rito ngayong taon. Kaya naman ang Cannon Road na September noong nakaraang taon pa isinara para isailalim sa rehabilitation ay pansamantalang binuksan kahapon April 14. Ito ay upang maibsan ang inaasahang magiging mabigat na daloy ng trapiko na susungin ng mga turistang paakyat ng Baguio ngayong Holy Week. Mananatili namang bukas ang Cannon Road sa publiko hanggang April 22 ng 6 a.m. Ang lokal na pamahalaan, pinapaalala rin na may smoking ban sa buong syudad. Bawal din magmura rito, lalo na sa lugar na maraming bata. Bawal magmura, bawal magkalat. Yun yung natandaan ko. At saka bawal manigarilyo. Napakaganda po kasi will discipline po ang mga tao. Samantala, may pakulo rin ngayon dito sa Baguio para sa mga turista. Naghahanap din sila ng lucky summer visitors o barkada na first time dito sa Baguio at kapag napili, all expense paid na raw ang trip nila. Vicky, patuloy namang ang binabantayan ng mga otoridad ang Cannon Road. Kapag tuloy-tuloy raw kasi ang pagulan, ay maaaring ipasira nila muli nga ito. Kaya naman abiso nila na kapag umuulan ay mas maganda pa rin daw dumaan sa Marcos Highway. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Katrina Son. May new look ang interior ng Home Sweet Home ng Kapuso It Girl at co-star ko sa Love You Too na si Solenny Saf. Ang kanyang house tour silipin sa chika ni Aubrey Carampel. Well, hello stranger, it's you again. Ito ang updated look ng 4-story house ng mag-asawang sina Nico Bolzico at Solenny Saf na ibinahagi sa website na solen.ph. May mga binago raw si Sos mula nung ipakita niya ang bagong bahay sa kanyang vlog 8 months ago. Sa living room, naglagay siya ng wallpaper na blue abaka at nagdagdag ng mga furniture na korting dahon. This Vito Salma chair just arrived and resembles a leaf since I'm obsessed with plants, as you cannot see. Ang ilan daw sa kanyang mga gamit galing pa sa kanyang lumang apartment, gaya ng kanyang dining set. This is a money tree. It's supposed to bring in a lot of cash. Chiching! Chiching! Very cozy naman ang kanilang TV room couch. Ang kanilang bedroom may malaking halaman din. Naroon din ang kanyang mini walk-in closet, kung saan nakatambay ang kanilang pet cat na si Negroni. Negroni's chillin' like a villain.
Makikita rin sa bahay ang ilang artworks ni Solen. Ang guest room nga, pinintahan din niya. So I hand painted this because I was bored one day. And since I want this room to be like a tropical theme thing. May nakaabang na rin na baby room pero wala pa raw itong laman. So yeah, this will be done when this is done. When I got some buns in the oven. Mapapanood soon si Solen sa kauna-unahang Kapuso telepelikula na Love You Too. Excited daw siyang makasama sina Gabby Concepcion at Jenryn Mercado. Tinuruan pa ni Solen ang anak ni Jen na si Jazz na mag-paint. Naghahanap kami ng bagong hobby ni Jazz, ang pwede niyang gawin. Tapos yun, in-offer ni Solen. Sabi niya, uy, nagkaklase ako ng mga kids sa art class, ganyan. Tapos ginagawa niyang carpet. Ngayong gabi, si Jenryn ang special Chika Minute Anchor ng 24 oras. Kinuna namin ang paghahanda ni Jen mula sa kanyang pagmi-makeup at pagpapractice sa studio. Halatang excited pero kabado raw ang ultimate star sa kanyang kauna-unahang Chika Minute Anchor stint. Kinakabahan ako, parang tuloy hindi ako marunong magbasa bigla. Yung gano'n. Basta iba yung feeling. Iba pala pag news, no? Wala nang take to di ba? Ito na yun pag nagkamali ako, patay. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mainit na chika this Monday night sa ngalan ni Ia Villania. Ako po si Jenilyn Mercado. Mike, Vicky, Atom. Sa totoo lang, Jen, pwede ka na rito ng permanente, Jen. May bagong karir ka na, Iya. Pasensya na po sa mga bakit. Hindi, wala na. Okay yan. Ikaw ang itinuturi na reyna ng rom-com sa pelikula. Anong feeling mo na magbabalik ka sa television at isa ring rom-com na series ang iyong pagbibidahan dito sa GMA, Jen? Ay, syempre excited po ako medyo may konting pressure, medyo kinakabahan ako. Pero masaya ako na mapapanood na ulit nila kami sa Telebabad. Yun. Jen, doon sa pagbibidahan mong Love You Too, ano ang pinakatumatak na one-liner sa'yo? Tsaka sample dapat may sample. Hindi pala pangako ang I love you. Yung pala. Ano yun? Hindi pala pangako ang I love you. Alamin nila yan kung bakit ko nasabi yan. Sa Love You Too, malapit na po sa GMA Telebabad ang world premiere this April 22 na po. Sana po supportahan niyo mga kapuso. Siyempre. Sige, Jen. Excited kami dyan. Ngayong gabi, sa harap ng lahat ng mga nakikinig at nanonood, pumili ka. Love You Too, 24 oras. Huwag mo na sagutin. Maraming salamat. Love You Too. Excited na kamaling mapanood ka sa primetime sa rom-com series na Love You Too. Maraming salamat po sa... Sir! Hoy! Sir Mike! Hoy! Parang may kamukha kayo na parang namumukhaan ko kayo Saan? Kasama ko sa Love You Too. Sino? Si Gabby Concepcion. Wow! Iba rin Tanungin natin si Gabby kung ano feeling niya. Naku, wag na. Galit na galit na yun. Salamat, Jen, At yan po mga balita ngayong Lunes Santo. Ako po si Mike Enriquez. At ako po si Vicky Morales. At ako po si Atom Araulio. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo pa lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras. Gabby.